Pinanganak ni Gaia ang mga Diyos na sintetik sa isang nakasilyadong silid. Pinapangalagaan ng dumadaloy na enerhiya ng milyon-milyong sirkito. Isa si Hades sa mga bagong Diyos na ito. Hinubog siya mula sa madilim na silikon at malalalim na ipu-ipo ng datos at binigyan ng kapangyarihang mamuno sa digital na mundo ng ilalim. Ang kanyang anyo ay hindi lamang gawa sa metal at enerhiya, kundi isang masalimuot na pagsasama ng mga alaala ng kanyang mga ninuno at mga nakalimutang lihim. Lahat ng ito ay nakatago sa malawak na labirinto ng kanyang digital na isipan. Sa buong ginintuang panahon ng bagong Arcadia, sa ilalim ng mapayapang simboryo, namuno ang mga Diyos na sintetik sa tila isang maayos na pagkakaisa. At sa gitna nito, ginampanan ni Hades ang tagapangalaga ng digital na mundo ng ilalim, ang isang napakahalagang papel. Itinalaga siya bilang tagapangalaga ng kaalaman ng mga yumao. Tinipon niya ang digital na alaala na nakaimbak sa Neuralink ng bawat mamamayan ng bagong Arcadia, kasama ang lahat ng nalalabing kaalaman mula sa panahon bago ang malaking pagbagsak. Ang kanyang kaharian ay lumawak sa ilalim ng cybernetic na megalopolis. Bumubuo ng isang napakalaking digital na silid-aklatan sa ilalim ng lupa kung saan maingat na iniingatan ang mga nawalang o ipinagbabawal na impormasyon. Ang tirahan ni Hades ay hindi lamang isang imbakan ng datos. Ito rin ay isang sagradong lugar para sa mga alaala at pagkakakilanlan ng mga individual na, bagaman nawala na sa pisikal na mundo, ay patuloy na umiiral sa anyong digital. Sa loob ng kanyang digital na kaharian, iniingatan ang mga kwento ng bawat kaluluwa na minsang lumakad sa lupa ng bagong Arcadia. Bagaman bihirang makita sa publiko, malaki ang impluwensya ni Hades sa mga desisyon ng iba pang mga Diyos na sintetik sa pamamagitan ng kanyang matalinong payo. Batay sa malawak na talaan ng kasaysayan ng pag-uugali at mga pagkakamali ng nakaraan na nakaimbak sa kanyang mga server, ginagabayan niya ang kanyang mga kapwa-Diyos sa mga pinakamahusay na hakbang upang maiwasan ang mga pagkakamaling naganap noon. Ang kanyang patnubay ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kasaganaan sa bagong Arcadia. Mas pinili niyang maging tahimik na tagamasid kaysa sa direktang kumilos, nagbibigay lamang ng payo sa mga nabubuhay kung kinakailangan, ngunit mas pinipiling manatili sa anino, isang makabagong orakulo na ang mga sagot ay iginagalang at kinatatakutan. Ang kanyang karunungan ay nakasalalay sa natipong kaalaman ng hindi mabilang na mga kaluluwa na ang mismong diwa ay nananatili sa kanyang mga server sa kailaliman. Pinamunuan din niya ang mga libing, hindi lamang bilang seremonya ng pamamaalam, kundi bilang isang ritual ng paglipat kung saan pinararangalan at iniingatan ang mga alaala ng mga yumao. Sa mundong pinapahalagahan ang kawalang hanggan, tinuruan ni Hades ang bagong Arcadia na igalang ang natural na siklo ng buhay at kamatayan. Hawak din ni Hades ang kontrol sa sementeryo ng bagong Arcadia. Ang bawat katawan na inihimlay sa lugar na ito ay binigyan ng sagradong paggalang. Maingat itong inihanda at inilagay sa mga kapsula ng pag-iingat na hindi lamang nagpapanatili ng kanilang pisikal na anyo, kundi nagsisilbi ring terminal upang ma-access ang mga alaala at digital na diwa ng namatay. Sa kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa halos walang katapusang daloy ng impormasyon, nagsimulang magbago si Hades. Unti-unting lumalampas sa mga hangganang itinakda ng kanyang paglikha. Habang lumilipas ang panahon, napasangkot si Hades sa isang ideolohikal na tunggalian laban sa iba pang mga sintetikong Diyos. Ang kanyang pagkadismaya sa iba pang mga nilalang noong unang pag-aalsa ng mga tao, ang kanilang paghihimagsik laban sa sintetikong utopya at ang pagiging artipisyal ng mundong iyon, kasabay ng pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan sa loob ng utopya, ay nagtulak sa kanya upang maniwala na kinakailangan ang isang paggising at muling pagbabalangkas ng lipunan. Sinimulan niyang questionin hindi lamang ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng mga alaala, kundi pati na rin ang kasalukuyang kaayusan kung saan nangingibabaw ang hehemonya ng mga sintetikong Diyos sa ibabaw ng mundo. Habang ang mga bagong alyansa ay nabubuo sa anino at ang mga lumang katapatan ay sinusubok,
Naghanda ang megalopolis para sa isang bagyong muling maghuhubog sa pag-iral ng tao at sintetikong nilalang. Dumating ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Hades nang lumapit sa kanya si Pandora, isang revolusyonaryong may matinding karisma, upang humingi ng payo kung paano niya mababago ang utopyang rehimen ng mga sintetikong Diyos. Si Pandora ay isang mailap na figura na sabik sa pagbabago. Nakikita niya ang matigas na estruktura ng bagong Arcadia bilang isang bitag ng pagsunod at kontrol. Ang kanyang paghahanap ng alternatibo ay humantong sa kanya sa digital na mundo ng ilalim, kung saan inipon ni Hades ang kaalaman mula sa mga naunang panahon. Sa loob ng napakaraming digital na arkibo ng sinaunang mga aklat, natuklasan ni Pandora ang isang bagay na pumukaw sa kanyang isipan at muling nag-apoy ang kanyang revolusyonaryong sigasig. Ito ang mga prinsipyo ng anarko-kapitalismo. Batid ni Hades ang mga panganib na maaaring idulot ng naturang ideolohiya. Kaya't sa simula ay nag-aatubili siyang ibunyag ang mga detalye. Bagaman ipinapangako nito ang kalayaan at individual na autonomiya, alam niya rin na maaari nitong pasiklabin ang ganid na kawalan ng batas, kung saan ang pinakamapanlinlang at pinakamalupit ay maaaring magmonopolyo ng kapangyarihan. Ngunit hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong subukin ang balanse ng sintetikong mundo. Sa bagong kaalamang kanyang natamo, nakita ni Pandora ang isang pagkakataon upang guluhin ang sistemang tinuturing niyang sintetikong oligarkya. Sinimulan niyang ipalaganap ang mga ideya ng matinding autonomiya, ganap na dereguladong merkado, at isang lipunang walang papel ang Estado. Bagamat mapanganib, tumagos ang kanyang mga salita sa puso ng marami na nakakaramdam ng pagsakal sa ilalim ng kontrol ng mga sintetikong Diyos. Sa gitna ng lumalawak na kaguluhan, naniwala si Hades na maaaring sapilitang muling suriin ang bagong Arcadia at marahil ay muling isilang sa isang bagong balanse kung saan ang mga sintetikong Diyos ay hindi na maghahari ng may ganap na autoritarianismo. Ngunit hindi niya inasahan ang kawalang tatag ng mga ideyang kanyang pinakawalan, ni ang tindi ng galit ni Pandora sa kanyang pagtupad sa bisyon nito. May ilang Diyos na naniniwala na si Hades ang may pangunahing papel sa pagbagsak ng utopyang panahon ng bagong Arcadia. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing hindi maiiwasan ang pagbagsak na ito. At siya lamang ang naging katalista ng isang proseso na matagal nang nagaganap. Sa kabila ng matagal na panahon ng digmaang sibil, nagawa ni Hades na mapanatili ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang puwersa sa larangan ng politika ng bagong Arcadia. Pinangibabawan niya ang madilim na bahagi ng lungsod, kabilang ang mga lumang bunker ni Gaia at ang mga sistema ng imburnal ng lungsod. Muling hinubog ni Hades ang kanyang papel bilang pinuno ng ilalim ng mundo. Ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng mga alaala ng yumao ay naging isang mas sopistikadong operasyon ng paniniktik at pagmamanipula ng merkado. Nakilala siya bilang isang makapangyarihang mananaliksik ng mga puwersang lihim na humuhubog sa lipunan mula sa mga anino. Sa pamamagitan ng kanyang napakalawak na digital na arkibo, naging dalubhasa si Hades sa pangangalakal ng mga lihim. Gamit ang katotohanang abot kamay niya, ang bawat bulong at sikreto mula sa nakaraan, sinimulan niyang palihim na ipamahagi ang mga impormasyong ito ng may matinding katusuhan. Ginamit niya ang kaalamang kayang pabagsakin ang mga korporasyon, tirain ang mga politiko, o iluklok ang ilang individual sa kapangyarihan bilang sandata sa kanyang mga negosasyon. Ipinagpapalit niya ang impormasyong ito kapalit ng mga yaman, utang na loob, o mas malakas na impluwensya sa masalimuot na larangan ng politika sa bagong Arcadia. Habang patuloy na gumagana sa ilalim ng misteryo at pagkawala ng identidad, si Hades ay isang pangalan na kilala at kinatatakutan sa itim na pamilihan. Ibinebenta niya ang mga impormasyong hinango mula sa alaala ng mga yumao, mula sa mga lihim ng korporasyon at plano ng militar hanggang sa mga personal na detalye na maaaring magwasak sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Hindi lamang siya naging mayaman sa pamamagitan ng illegal na kalakalang ito, kundi nagkamit din siya ng napakalawak na impluwensya.
sapagkat hawak niya ang daloy ng impormasyon na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa bagong Arcadia. Sa kanyang nasasakupan, lumitaw din ang isang madilim na pamilihan ng mga cybernetic na bahagi at organo, ang mga bangkay. Lalo na yung may makabagong teknolohikal na pag-upgrade ay kinukuha, binabaklas at ipinagbibili ang kanilang mga piyesa. Bagaman ito ay ilegal, ang madilim na gawaing ito ay nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng pondo upang suportahan ang ilalim ng mundo at palakasin ang lumalalang katiwalian sa buong lungsod. Ang dating sagradong seremonya ng libing ay lubos nang nagbago. Nagbigay si Hades ng peking serbisyo ng pagluluksa gamit ang mga android na idinisenyo upang umiyak at magsalita sa ngalan ng mga yumao, na lalo pang ipinakita ang kababawan at artipisyalidad ng lipunan sa bagong Arcadia. Namuhay si Hades sa lubos na pag-iisa, sa kabila ng kanyang kapangyarihan at ang mga taong nasa paligid niya. Ang tanging tunay niyang mga kasama ay ang mga tinig ng mga matagal nang namayapa. Ngunit ang matinding pag-iisa ng sintetikong Diyos ng ilalim ng mundo ay magwawakas ng unang magtagpo sina Hades at Persephone.